Yan na. Sa FB page. Nakakita na kagad. FB. Ayun sa baba. Sa radyo ng masa. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Spy ng Good morning, Pilipinas! Isang mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating pong unang bahagi ng ating pong palatuntunan, ang ating pong Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, July 10, 2020. Talaga namang napakasarap, napakasaya po at napakaganda po ng araw po natin ngayon, araw po ng Biyernes. At samahan po ninyo kami sa loob po ng isang oras natin pong balutian, kumustahan, mga komentaryo. At ngayong pong umaga, meron po akong gusto pong ipagmalaki po sa inyo. Dahil meron po akong VIP guest. Siya po ay isa pong teacher, at the same time broadcaster. Opisyal ng SAF before, Special Action Force. At ngayon po ay isa rin pong lingkod ng Diyos. Ayan po siya, si Pastor Robert Reynoso. Good morning, Pastor. Kumusta na? Magandang umaga po sa iyo, kasamang Jolly Tupas ng Radio ng Masa. At masaya ako at na makasama kayo at maging bahagi na yung programa ngayong umaga ng July 20, 2020. Yes, July 10, July 2020. Ayan po, marami pong salamat sa inyo pong panahon at oras na tayo po ay magkasama ngayon sa ating pong programa. Siyempre, sa ating pong mga viewers, welcome po. Saan man po kayo naroon ngayon. Alaman po ang inyong pong pinagkakabalahan. Siyempre, nais po nating batiin na Pastor ang atin pong mga buhay na bayani ng atin pong bansang Pilipinas. Walang iba po kundi ang mga OFW. Dahil hindi lamang po tayo napapanood sa atin pong bansang Pilipinas, tayo po ay napapanood sa buong mundo. Yes! Magandang araw po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at magpatuloy po tayo sa pagiging bayani ng ating bansa. At syempre, Pastor, batiin po natin yung atin pong mga kasama sa hanap buhay, like mga mamahayag dyan po sa grupo ng Rizal PNP Press Corps sa lalawigan ng Rizal. Good morning po sa inyo. At syempre kasama na rin po ang atin pong masipag na Provincial Director, walang ba po kundi si Police Colonel Renato Sanao Alba. Okay po. Ayan. Binabati ko rin po ang ating mga kapulisan, ating buong Philippine National Police sa kanilang patuloy na paglaban bilang frontliner ng ating dito sa ating kinakaharap na krisis ng COVID-19. Headed by our Police Brigadier General PNP Chief General Archie Gamboa. Ayan.
kompletos regalos. At syempre, yung aking pong masipag na hepe ng Montalban Rizal, walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran. Good morning po sa mga taga Montalban. At muli na naman po tayong bumubulusok. At sa lahat po ng mga Christians, brothers and sisters, mga pastors, at kasama na rin po ang mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings and dream po. Okay. Pero ngayon, Pastor, atin pong bago tayo pumainan lang sa atin pong mga talakayan, mga pagbabalita, mga napapanahong issue, abay, tayo muna po ay magpasalamat sa Diyos. Unahin po natin yung kanyang salita na siyang pinanggagalingan ng atin pong puwersa, ng atin pong lakas, at saka yung atin pong inspiration. Dahil sa pagising po lamang po natin sa umaga, mapapansin po natin ang buhay nating taglay na binigay ng Diyos sa atin. Kung hindi po dahil sa Kanya, dahil sa kinakaharap po nating COVID-19. Sabi nga nila, may mga virus daw yung hangin, di ba? Kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, isipin mo nalalanghap natin yan. Yes, kaya nga, kaya pinapaalahanan tayo ng ating Panginoon Diyos na kung ano man yung ating ginagawa, maging ito sa bahay, sa trabaho, yes, o sa kung nasaan man tayo, ay unahin natin siya. Salamat, paghingi ng kanyang gabay, kung nasaan man tayo. Opo. Kaya nga po, ang bahagi po natin pong programa, yung atin pong Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan, ay hindi po natin pinahuhuli ang salita ng Diyos. Lagi pong nasa unahan. Yeah. Ayan po. At ito po ay doon po sa mga ka-Ispay ng Bayan, huwag po ninyo akong kukurapan, ha? Huwag po ninyo kaming iiwanan. Antabayanan po ninyo ang mga pag-uusapan po namin ni Pastor Robert. Dahil talaga namang para sa akin, ako'y nananabik, kapakapanabik po yung mga mensahe na atin pong tatalakayin ngayong umaga. Pero nga, yung aking pong sabi, na bago po tayo dumako sa ganon, ay unahin muna natin ang atin pong Word of the Day. Yan ang salita ng Diyos na hindi nasisira, hindi napapanis. Laging at sariwa. yun po, laging sariwa magpakailanman. Sabi nga yung mga puno, naglalaglagan yung mga bunga, naglalaglagan yung mga dahon na mga tuyo, pero ang salita ng Diyos ay hindi natutuyot. Yan. Lagi po yung sariwa. Lagi pong sariwa. At ito na po ang ating word of the day, atin pong pakinggan at atin pong matatagpuan sa Joshua chapter 1 verse 9. Pakinggan po natin at ito po ang sinasabi: magpakalakas at magpakatapang, magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Yan po yung sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 9. So, Pastor, ito pong salita ng Diyos, ito po ay naging challenge nung panahon ng Old Testament kaya na Joshua, kina Caleb. Oo, kasi yan nga, sinugo sila ng ating propeta na si Moises upang mag-espiya sa isang lupain. At si Joshua at yung ilan niyang kasama ay pumunta ron mag-espiya. Yan po ang historical background ng ating binasa. At doon po, nakita nila sa lugar na pinuntahan nila, ay natagpuan nila na yung mga naninirahan doon, particular yung mga warrior doon, mga warriors po ay talagang malalaki. Ito po yung tinatawag nating mga tribo ng Anakites. Yung parang mga alagulayat na tangkad, ang laki. At believe nga, according sa history, ay si Goliath ay remnant ng lahi na yan, Anakites. Kaya ganun kalalaki. At yung mga kasama niya na ibang espiya, nung bumalik na sila sa kampo nila, dito sa mga Israelite, kay Prophet Moses,
ayaw na nilang lumusob at dinidiscourage nila sa ang mga Israelita na wag na nilang lumusob. Sabi nila, dumaan na lang tayo sa iba at wag na lang natin yung harapin yung mga yan. So sa makatuwid, Pastor, yun po ay pumapalagay doon sa kung sa ating pong kapanahunan ngayon, mga higanti ng problema, yung lumulukob sa katauhan ng mga noon ng panahon, at kung atin pong ikukumpara sa panahon po natin ngayon, ito po yung mga problemang kinakaharap ng ating pong mga kababayan. Kasi ito ay ano lang naman, parang masasabi nating word of the day o exhortation. So gusto kong ipakita sa ating pong mga kababayan na ang pag-iingat ng Diyos doon po sa mga tao na hinihingi niya, na sabi nga dito, magpakatatag at magpakubuti, huwag matakot, at ang ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. So doon to nakafocus doon sa mga tao, sa mga anak ng Diyos na mayroong pagpapahalaga, yung may takot sa Panginoon. Okay, so makatuwid tayo mga kababayan, mga nanonood ngayon na nakatutok sa atin pong programa, ano po ba ang mga lumulukob sa atin pong mga kaisipan ngayon? Katulad itong COVID-19 na kung saan itong pandemic na ito na kumbaga nagdadala ng katatakutan sa ating pong mga kababayan. Again nga, yung sinasabi natin na pinanghihinaan ng loob, ayaw nang lumaban o parang ayaw na nilang, wag na nating sundin itong mga sinasabi ng ating gobyerno para dito. Kasi nakikita nilang parang masyadong malakas ang kalaban at nanghihina nga sila. Yun nga, ibig sabihin, hindi sila makapag-concentrate sa kanilang mga trabaho. Dahil talagang nagdulot ito ng malaking krisis sa buhay. Dahil natatakot sila na baka sila ay magkasakit ng itong COVID-19. At hindi lamang yan, Pastor Robert, andyan pa po, napapaligiran po sila, kumbaga, nalulukuban pa sila ng mga problema, harap kanan, kaliwat kanan, sa likod, yung pong mga bayarin. Yan, malaki talaga. Malahiganteng mga bayarin. Bayarin sa kuryente, bayarin sa ilaw, tubig. Di ba? Tapos, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pambayad. Yun po yung mga nagpapahina sa ating pong mga kababayan. Talagang malaking challenge yan. Isipin mo, malaki yung bayarin mo. At saka yung mga itutustos mo na lang, yung araw-araw na pangkain mo, wala na bang trabaho ngayon? Wala sila. Iba, nagsara na yung kanilang mga kumpanya. Kaya talagang tingnan natin itong higanting krisis na kinakaharap ng ating ekonomiya at ng ating mga kababayan. So, pero napakabuti ng Diyos, Pastor, dahil yun nga, meron po siyang pangako doon sa mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya na kailangan po natin ilagak ang ating buhay sa Panginoon, dahil kapag nandun po yung put your trust in Him, yung totally surrendered sa ating pong Panginoon, so anuman mga bagay na pinanghinaan, anuman mga sitwasyon na dala-dala po natin sa mga panahong ito ng COVID-19 o mga problema sa ating pong pamilya, sa ating pong buhay, ay hindi tayo iiwanan ng Diyos. Iyan po. Ayan po, napakaganda po ng ating pong word of the day. Yes po. Kung saan ay kapupulutan po natin. Ngunit yan. Yes! Talaga naman, Ayan po ang akin pong sinasabi. Kaya napakaganda po ng atin pong palatuntunan. Lagi pong trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and lean at your own understanding. Ayan. Assured na tayo ng Diyos na in Hebrews 13, chapter 13, I will never leave you nor forsake you. Ayan po. Talaga naman. Yes. Okay, maraming pong salamat doon po sa atin pong Word of God. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. At ngayon po ay atin pong isalang ang isa po sa mga sponsor po natin dito po sa atin pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Siyempre po, doon po sa mga agencies like security, mga private
individuals na po pwede pong gumamit ng POC katulad po nito. Ito po ay gusto kong ipakita po sa inyo. Ito po yung gamit po natin doon po sa mga reporters po natin ng Spy ng Bayan. Kapag meron po tayong accurate information gusto nating ibato. Ano po? Abay, ito po ang atin pong napakagandang POC radio na kung saan isa lamang po, Pastor, ang nag-susupply nito. Maganda nga yung itong POC radios na to, mga handheld. Ang nagsusupply po nito walang iba po kundi ang Macrovista Incorporated. Dito po sa Macrovista, Philippines. The same time sa Singapore. Yes, yung mga CCTV, iba't ibang klaseng radio. At pagdating po sa communication, yung pong sinasabi nga Macrovista Incorporated is a communication, security, and safety solution provider. So panoorin po natin ang iba't ibang klaseng mga produkto ng Macrovista Philippines Incorporated. Sa'yo lang meron. Okay. Ayan po. Ang Macrovista Incorporated is a communication, security, and safety solution provider. At ito po, Pastor Robert, ang company ay matatagpuan po natin sa Green Hills, San Juan, okay? So, at syempre, kung nakamonitor po ngayon, si Sir Kelvin Tan, ang the owner of this Macrovista, at si Ma'am Janet Chu. Ayan. Singapore yan. Yes po, mga Singaporean po ito. Yan, sabi nga, they build the company to be a business partner. Ayan. Okay, napanood po natin. Doon po sa mga gustong mag-avail, huwag po ninyong kalimutan at kumontak po sa amin at maging sa inyo pong lingkod, Jolly Tupas, at ang atin pong telephone number ay 0907-413-3728. Binabati ko rin po ang ating Chief Executive Officer ng Federation of Citizen Crime Watch Special Task Force. Wala pong iba kundi si Mark Gabumpa. Yes. Atin pong tatalakayan yan. Tatalakayan po natin yan. At sa mga oras na ito, susunod po natin, kukumustahin po natin si ang General Bishop ng CCFI, Christian Church Philippines Incorporated or International. Walang iba po kundi si General Bishop Alfred Hermosilla. Siya po ay nasa Tagaytay ngayon. At hingi rin tayo ng update doon sa kanyang area, lalong-lalo na po sa kanyang area. Ito po mula nung ACQ at GCQ na sa panahon natin ngayon. At gusto kong makausap natin siya on air gamit po natin yung POC. Good morning po, Bishop Alfred Hermosilla. Go ahead po, live po tayo nga dito sa atin pong palatuntunan ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Siyempre dito sa atin pong himpilang radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Good morning po, go ahead. Magandang umaga sa iyo, Brother Johnny, at sa iyong kasama, Pastor Robert. Yes po. At nandito ako ngayon kasalukuyan sa Tagaytay City at binabati ko ang iyong libu-libong mga taga-subaybay ng iyong napakagandang programa, Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Back to you. Ayan po, Bishop Alfred, marami pong salamat sa inyo pong
matikas na tinig mula sa atin pong maayos na communication gamit po ang atin pong POC radio. At gusto lamang po namin humingi ng update tungkol dyan sa area ng Tagaytay City. Kumusta naman po ang mula ng ECQ at GCQ, itong quarantine? Ano naman po ang mga situation na na-encounter po ninyo dyan sa area po ng Tagaytay City? Ang Tagaytay City mula sa simula ay naging mahigpit, no? Dahil kami ay walang COVID cases dito sa Tagaytay City. At dahil doon ay ang Tagaytay City ay naging mahigpit sa pagpasok ng mga tao, no? At hanggang sa ngayon ay yung mga turista natin, no, kung kayo mamamasyal lamang ay ipagpaliban niyo muna sapagkat hindi rin kayo papasukin sa Tagaytay sa mga oras na ito. Bagamat ang buhay namin dito sa Tagaytay ay normal, bukas ang lahat ng mga supermarket, no, mga Mercury Drug at mga money remittance centers, at maayos dahil kami ay tumutugon sa panuntunan ng ating pamahalaan, yung mga social distancing, pagsusuot ng mga face mask. May mga kakaunti na mga restaurant na nagbubukas na rin para sa tugunan itong mga mamamayan ng Tagaytay City. Pero sa mga turista na, katulad ng nasabi ko, ay hindi pa sila pinapayagan sa mga oras nito. Back to you. Ayan po, aside from that, Bishop Alfred, bilang kayo po ang General Bishop ng CCFI, ano naman po ang mga programa po ninyo? Siyempre, yung atin pong mga churches, tuloy-tuloy pa rin po ba ang inyo pong pagpipreach sa church, or gumagamit lamang po tayo ng on-air, katulad po ng Facebook? Go ahead po, back to you. Matanong ka. Salamat, Brother Jolly. Patungkol sa ating gawain sa Panginoon, ang Christian Church Fellowship International na aking pinangungunahan, ay merong 74 na simbahan sa buong Pilipinas. At sa mga oras na ito ay ang mga simbahan sa mga Visayas at Mindanao na under na sa GCQ or Modified GCQ ay nagbukas na sila ng kanilang mga simbahan. Balik na uli ang mga gawain tuwing linggo, alinsunod pa rin sa panuntunan ng ating pamahalaan. Bagamat dito sa NCR ay bibihira pa lamang ang mga nagbubukas dahil nga sa mas marami tayong mga cases ng COVID disease. And ako ay patuloy ang aking gawain tuwing linggo. Ang alas 5 ng hapon ay meron tayong tinatawag na corporate worship service sa pamamagitan ng Zoom platform, no? So, ganun pa rin ang ating ginagawa. Patuloy ang ating pagtulong, lalo na sa ating mga pastor, kapatid na Johnny, dahil ang mga pastor natin ay mga frontliner din naman. At talagang sila rin ay nangangailangan ng ating mga tulong. So tayo ay nakapagbigay na sa kasalukuyan hanggang sa mga oras na ito ng 275 na sakong bigas. No? Bawat isang pastor ay nabigyan natin ng isang sakong bigas. Back to you. Ayan po, marami pong salamat, at isa nga po tayo doon sa mga instrumento para mga kumontak ng mga pastors katulad po dyan sa bayan po ng Montalban. Marami rin po akong nai-represent sa inyo na nabiyayaan doon sa proyekto po natin ng biyayang bigas 2020. So, Pastor Robert, baka meron kang tanong at kay sa Pastor group namin, kay Bishop din Alfred. dito, tatanggap din, marami kami natanggap dyan. Galing sa ating isang kasama at butihing Bishop Alfred Hermosilla. Maraming salamat din po. Ang mga churches naman natin dito sa Montalban ay meron naman talaga na nagsasagawa pa rin ng mga corporate worship. Pero talagang... Brother Johnny, medyo nawala ang audio mo.
Please come back, please come back. Ayan po, ayun po yung sinasabi nga ni Pastor Robert na sila rin po ay nabigyan ng biyaya doon sa mga programa ng isang sakong bigas. Pastor, isang sakong bigas itong 2020 na biyayang bigas. So, yun. Napakaganda po ng mga programang ito. So, maliban doon, Bishop, bigyan nga po ninyo ng kunting ng mensahe yung inyo pong mga nakalaan pang programa na po pwede nating may offer sa ating pong mga kababayan. Katulad nung English teaching or school na inyo pong ino-offer sa ating pong mga kababayan. Go ahead po. Are you there, Bishop Alfred? Meron. Technical. Okay. Yan nga yung sinasabi natin na ating mga kasamahan sa... Sila ay walang trabaho. At dahil dito ay nagbigay tayo ng pagkakataon para sila ay makapagturo ng English online, ano? Wala. So, Bishop, nawala po ang communication po natin. At bibigyan natin sila ng sahod na 5 pounds per hour ng kanilang pagtuturo. 5 pounds? Brother Johnny, tayo lamang ang nagbibigay ng ganoong pagkakataon sa buong Pilipinas na ang mga guro ay makapagturo ng online English teaching na may sahod na 5 pounds per hour. At yan Per po hour? ay Malaki yan, ha? tulong sa kanila. Ayan po ay sa pamamagitan ng ating pong Universal Business Academy, no? Na kung saan ako po sa kasalukuyan ang Wala. £5. Philippine County Director. Kung meron po tayong mga guro dyan na nakikinig sa mga oras na ito, na nagnanais na maka-avail ng ganitong programa, ay makipag-ugnayan lamang po sa inyo, Brother Jolly. Kayo po ay opisyal na sabi nga natin ay representative ng Universal. Sila po ay nagnanais na maka-avail nitong programa ito. Back to you. Okay. Maraming salamat po. At yan, napakinggan po natin si Bishop Hermosillo. Ayan po, maraming salamat po, Bishop Alfred, sa inyo pong panahon, oras, at bahagi po ng ating pong programang Ispay ng Bayan. Alam kong ito po ay magtatagumpay dahil po sa tulong ng ating pong Panginoon. God bless and more power po. At tuloy-tuloy po ang ating pong programa. Yan po ang tuntukan ng ating pong programa mula sa labas ng ating pong himpilan dito po sa ating pong Radyo ng Masa. At sa bawat serbisyong publiko, ang Diyos po ang ating pong kalakasan ng ating pong isip at puso o puso at isipan. Iyon, mabuhay po tayong lahat. More power. Okay, narito po ang ulo ng ating pong mga balita. Masaya yung aming pong IT rito. Binatikos sa social media ang pamamaraan ng pagpayag sa angkas or backriding sa motor sa bansa. Montalban Health Advisory COVID-19 update. Adaf Adog. At hindi pa din nagbabago ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagwawakas ng Visiting Forces Agreement kahit na matapos na ibalik ng US ang visa ni Bato. Ayan po ang
mga pangunahing balita na atin pong mapapakinggan at mga komentaryo mula dito po sa ating pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Siyempre sa ating nag-iisang himpilan, Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At bago po nating talakayin yan, siyempre Pastor Robert, napakarami na po ng atin pong mga viewers. Bigyan po natin sila ng pansin. Siyempre kung meron po silang mga comments and suggestion, meron po silang mga panawagan, huwag po nilang kalimutan i-like ang Facebook page ng Radyo ng Masa. Siyempre kasama na po ninyo, i-share po ninyo at yung atin pong Facebook account, Charlie Mahusay Tupas, sa atin pong tuloy-tuloy na serbisyo. Mag-subscribe po kayo sa atin pong Facebook live streaming. Yan. Okay, more power sa lahat ng ating po mga ka-spy. Binabati ko rito si Ginoong Sammy Peñarejo ng ito po yung mga kasama namin dyan sa Eastwind Montalban. Yan po si Sammy Peñarejo, member po siya ng Church ng The Good News of Christ under po sa leadership ni Pastor Herbert Tremojo. Binabati ko rin po sina Pamilya Diaz, ni Saldi at ni Sister Jen, and sina Sister Myra at yung mga youth dyan. Ayan, siyempre, kanina yan, si Bishop Alfred Hermosil is watching from Tagaytay City. At hi everyone, God bless sa programa ang Radyo ng Masa from Ami Cruz ng Bulacan. Okay mga taga Bulacan, good morning po sa inyo. Thank you for watching. At kung meron po kayong mga pabati o meron may mga birthday celebrant, inyo pong i-type sa atin pong ito na po, napakarami po to. Si Mr. Emil Lungkob sa bayan po ng Montalban. Yan, good morning po sa inyo. Si Sir Raymar Victoria, thank you for joining. Si Jet Tupas, Jessa Iris Villamor, thank you. At kasama si Daga Rodrigo, isa po sa mga reporter din po natin yan, dyan po sa bayan ng Montalban. At kasama po dito po partner ng atin pong Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At kasama rin po si Elisa Roque, good morning po sa inyo. Thank you for watching. Mahusay Recto. Si Aloha, good morning. Thank you for joining. Si Ate Eva Contic. Edwin Magno. At si Rosalie Tupas. Ayan, nanonood po sila. Bonnie Rimo Rosa. Ayan, good morning. At Romy Cal Tuason. Sir Jojo Sivial sa programang Hulika ni Jojo Sivial. Thank you for watching. Si Pastor Nestor Cardona, dyan po sa halos kapitbahay kong ka-street ko lang. Ayan, good morning po sa inyo, Pastor Nestor Cardona. Ayan, paki-like na rin po sa ating pong mga kababayan, yung ating pong programa. Kasangga G-Pait, yan, good morning. Ayan, may Pastor Robert, meron pa ba dyan? Yes, batiin ko lang yung aking mga classmate. Baka makalimutan na yun. Ayan, Sa PNP Sub, Class 02-93, August 2 po, ating reunion. 27th anniversary ng Class 2. Yes. August 2. Sana po makadala ko yung lahat. Yung mga nakatayo pa dyan. And then, meron nga pala tayong recruitment, ang Philippine National Police Special Action Force. Nabasa ko lang ito. Itong sub kasi ang aking former unit na. Kaya talagang natutuwa ko na meron na sila ngayon dyan recruitment. Gagawin po yan ngayon. For the meantime, online application po. So, go to their website, Philippine National Police Special Action Force. Sa mga nais mag-join sa Philippine National Police Special Action Force. And also, binabati din natin sina Ate Nelly Sepol Gibutak na ngayon nakatutok sa ating programa. Bald Silva also, Hulma Hanibali Jumdali ng Okay? Maraming salamat sa inyong pagtutok. Maraming salamat sa inyo pong panonood.
Ayan, tuloy-tuloy po tayo, Pastor, sa atin pong programa. At syempre, tingnan po natin, tunghahin po natin ang atin pong oras. Sa buong kapuluan, ang atin pong oras ay alas 10:33 ng nagmamadaling tanghali. Ayan. Okay, samantala, tuloy-tuloy po tayo mga ka-Spy ng Bayan. Binatikos sa social media ang pamamaraan ng pagpayag sa angkas or backriding sa motor sa bansa. Just in. Okay, DLG Secretary kinumpirma ngayong araw na ito ni Anyo ang pag-backriding sa mga motorsiklo ay payagan ngayon para sa mga mag-asawa at ang mga kasusyo sa live-in. Simula lamang sa Biyernes, ngayon pong araw nito, Hulyo 10, July 10, 2020, kung mayroong isang proteksyon na kalasag sa pagitan ng rider at pasahero na nakamount, gayon din ang kapwa pasahero at ang rider ay dapat pa rin magsuot ng face mask at helmet bilang pagsunod sa mga alituntunin na itinakda ng Intel Ahensya ng Task Force para sa pamamahala ng COVID-19 crisis program. Umuusbong na nakahahawang sakit, sabi ng IATF. Sinabi ng ni DILG Secretary Anyo na ang naaprobahang desisyon ay ang rekomendasyon na sinumiti ni Bohol Governor Arthur Yap na kung saan mayroon siyang barrier pagitan ng rider at passenger, pagkatapos mayroon din siyang handle na lalagpas hanggang ulo. Ang barrier. Sinabi ni Anyo na ang panukalang ito ay ipatutupad sa lahat ng mga General Community Quarantine o GCQ and Modified General Quarantine MGCQ, samantalang ito ay para sa mag-asawa lamang at kinakailangang masunod ang desisyon o prototype ni Bohol Governor Yap simula ngayong araw ng July 10. Abay naman. Siguro, alam mo, kaya nga, Pastor, sinabi natin talagang binatikos ng social media. Kasi, napakahirap daw nito sa mga katulad nating mga nagmumotor kung lagyan ng barrier, yung divider. Kasi to, sa amin, bilang, isa rin ako safety officer, maapektuhan ito. Actually, ang pagkakaintindi ko rito ay ang binabatikos dito, hindi yung mismong payagan, yung magkakaangkas o magkakasama sa bahay o mag-asawa nga. Ang binabatikos dito ay yung paglalagay ng sinasabing barrier sa pagitan ng driver at saka ng pasahero na dapat ito ay lampas nga sa ulo. At ito ay, kung maunawaan natin, na isang imamount ito sa pagitan ng dalawang magkaangkas na yan sa motor. Ang nakikita nating problema dito, yung maapektuhan talaga nito yung aerodynamics na tinatawag namin. Yung the way na habang tumatakbo ang motorsiklo, ay pwedeng magbunga ito ng imbalance doon sa kanyang motion. Katulad kasi, Pastor, di ba may mga hangin, yung mga hampas ng hangin? Hampas ng hangin. That can create accident talaga yan. Pwedeng magresulta sa aksidente yan. May imbalance yung motorsiklo, at yun pwede tayong ma-aksidente niyan. Kaya sana naman ay ito ang binabatikos dito for sure ng ating mga, especially nitong mga safety associations of the Philippines. Particular ako, isa na rin yan. Medyo sana pag-aralan natin itong tingnan. Tingnan natin mabuti kasi sa palagay ko naman sapat na itong ating mga PPEs. Kung talagang hindi pa sila kampante doon sa PPEs na face mask or something, magsuot na rin sila ng suit. Pastor Robert, maging si Senator Bong Revilla ay hindi sang-ayon dito eh. Kasi kung lalagyan niya ng divider, sabi nga, ang ginamit niyang words is divider,
Bakit hindi na lang tanggalin yun samantalang meron namang face mask tapos meron pang helmet? Kasi nga ang sinasabi nga niya delikado doon po sa mga nagmumotor. Kaya nga ito si Bohol Yap yung governor siguro hindi ito nagmumotor kasi hindi niya siguro kumbaga hindi niya ramdam. Palibasa kasi ang ginagamit niya magagarang sasakyan, aircon. Okay? Mare. Kasi pero talagang ang nakikita lang natin dyan, maaaring nagmumotor man siya, pero yung pagiging, yung medyo, yung sa safety, yung standard ng bawat gawinan. Dapat tingnan muna rin ito maging resulta. Kasi mas delikado ito. Sigurado ito na magbubunga ng aksidente sa ating mga motorista. So, alam mo naman na Pastor Robert, hanga naman pata, kumaga, nirespeto natin katulad ni Secretary DILG Anyo. So, sana naman ay mapag-aralan na ng mabuti. Kami naman ay mga supporter po ninyo, lalong-lalo na sa programa na inyo pong pinatutupad sa atin pong bansang Pilipinas. Pero sana naman po ay inyo pong mapansin itong sinasabi pong rider, mga angkas po natin na inyo na pong pinapayagan na lalagyan nyo pa ng barrier. Okay? So, kawawa po kasi lalong-lalo na itong mga nagtatrabaho, wala silang service. Sinusuong nila yung mga highway, tapos yung pong mga area na mga open space, lalo na kapag yung mga malalaking truck, mabibilis magpatakbo, tapos nandun ka sa gitna. Tapos nahagip ka, nasampal ka ng hangin. Oo, yun na yun. Yun na yun. Sinasabi natin. Aksidente po talaga ang mangyayari, aabuti ng mga riders po natin. May higop sila noon Yes. Kaya talagang sana makita ito ng ating mag-i-implement ng rules na ito at sana magkaroon mo ng ng pagsangguni sa mga concern na especially yung mga organizations na mayroong mga kaalaman sa mga bagay na ito. So, Pastor, yun po. Napakaganda po ng atin pong komentaryo regarding dito. So, sunod po natin ang Montalban Health Advisory COVID-19 updates para naman po ay mabigyan po natin ng positive or accurate information yung ating po mga kababayan dyan po sa bayan po ng Montalban. Okay, meron tayo dito binigay ng Municipal Health Office ang confirmed positive po na meron sa Montalban ngayon ay 75. 35 po dito ay galing sa San Jose, 21 sa Barangay San Isidro, 5 sa San Rafael, 9 sa Burgos, 3 po ang naresto sa Manggahan, 2 sa Balite. At meron din sinasabing bagong kaso, 4. Meron din silang active case na 32. Ang recovery po naman ay 36. And death 7 at mga persons under investigation o suspected pa lang 0 po naman, wala naman pero ang mahalaga dito po yung recovered natin ay mas malaki kaysa dito sa mga naitalang bagong mga kaso kaya talaga nakikita natin yung resiliency ng mga Pilipino. Sa ulat ng ating Municipal Health Office din, ang total, mayroon pala ditong person under investigation, mga suspected pa lang, 20. Mga probable cleared, 6. Yung mga probable pa lang na talagang suspected na meron sila 12. Yung mga na-cleared na is 82. So talaga nakikita natin na medyo, dito tayo natutuwa kasi talagang nakikita natin na medyo hindi na ganong kalital at lalo na nung unang mga buwan itong COVID-19 So nakikita natin malaki na yung percentage ng recovery at malaki yung mga naki-cleared after ng mga kung nagpa-positive sila sa mga test. So yun po, update po yan sa bayan po ng Montalban at napakaganda po na tayo po ay nagkakaroon po ng accurate information sa ating po mga kababayan at para po mabigyan po natin sila ng babala. So Pastor, ano po ba yung personal assessment mo dito, yung komentaryo mo tungkol po sa COVID? Kasi meron naman po mga nagsasabi na yung pagtatala ng mga people under investigation at yung po mga meron pong kaso ng COVID-19 lalo na yung mga namamatay, parang halos lahat ng mga namamatay ay naka-address sa COVID-19 naka-credit. Yung nga ang gusto nating maliwanagan ng gusto since wala na yatang ibang kaso ng cause ng death kundi COVID,
resulting a suspected COVID case. Kaya medyo sana po ay linawin natin lahat ito para naman itong ating mga kababayan ay mabigyan ng tamang impormasyon. Hindi ko naman sinasabing mali impormasyon to, pero I think this is something na dapat ang tingnan mabuti bago natin ilabas itong mga report na ito. Kasi talaga namang sa ganito na basta na lang natin ilalabas ang report without yung talagang accuracy nito ay hindi naman natin na pag-aralang mabuti, ay magkikreate po ito ng talaga namang may panic na ang tao. Community is already in panic, kaya dapat bigyan na lang natin sila ng sapat na impormasyon talaga kung ano ba talagang kalagayan natin dito sa COVID crisis. Kaya sa katulad yan, Pastor, lahat, kahit saan ka makinig ng balita, kahit saan mapa-television, radio, maging sa mga print, mga dyaryo, yun po yung mga laging common na advice mula nung simula: manatili sa bahay, dumistansya sa iba, na 1 metro ang layo, ugaliing maghugas ng kamay, takpan ang bibig at ilong sa tuwing babahing uubo. At yung pang-4, araw-araw maglinis at mag-disinfect sa iyong bahay. At yung pang-5, iwasang hawakan ang iyong mata, bibig o ilong. Gumamit ng mask o face mask pag kinakailangang lumabas ang bahay. Maging maalam, kumuha lamang ng impormasyon sa official of the DOH channels. Tulungan ng bayan laban sa COVID-19. So, yun po, yun lang ang mga pangkaraniwan lagi yan po talagang narinig po natin. Pero paano po natin mabibigyan pa sila ng ng mas matibay pa na mga impormasyon para yung ating pong mga kababayan ay hindi maging maapektuhan o kaya mahawaan ng sakit? Number 1 na dito talaga nakikita natin yung sinasabi nating sanidad, sanitation ng bawat isa. Talagang maging malinis sa ating katawan, lalong-lalo sa ating kapaligiran. Ito talaga nakaka-create ng mga, sabi natin, yung mga bacteria na nasa kapaligid natin. Talagang kung madumi tayo, yung pagtapon natin ng basura, ating mga ilog, sa ating mga kapaligiran, doon na lang natin nabubulok yung ating mga basura dyan. Talagang may mga magmumitate na sinasabi na ganyan, ng mga bacteria na magiging threat sa ating kalusugan. Kaya yung mga paghugas ng kamay, talaga namang gawain na ng Pilipino yan. I believe na talaga mga Pilipino malinis sa katawan. In compare with other, talagang tayo yung sinasabing, that's why most other foreign countries, yung mga Pilipino, alam nila talaga mga Pilipino talagang malinis. Minsan morning, tanghali, pag mainit, pag minsan sa gabi, naliligo pa rin. Yeah. Like doon sa ibang bansa na 3 araw, hindi pa naliligo. Kaya siguro kaya iba yung mga sinasabi natin, maraming bansa na maaamoy mo talaga yung mga Okay, marami pong salamat Pastor Robert sa ating pong palitan ng kuro-kuro. At yan po ang pinulsuhan ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, mga komentaryo. At sa bawat serbisyong publiko, ang Diyos ang ating kalakasan ng ating puso at isipan. Siyempre patuloy po, kami po ang inyo pong mapapakinggan, Jolly Mausay Tupas, at siyempre ang ating partner, Pastor Reno po, ng Jesus Christ Family Church. Yes. At talaga naman, Pastor, ang ating pong bansa ay kung doon ka lamang nakafocus doon sa mga negative side, ay talaga namang babagsak po tayo. Yes, yan din ang talagang napapansin ko rin sa ibang bansa ay na sinasabi nilang Filipinos are happy people. They don't know kasi ganun tayo kalapit sa Diyos. Katulad ko, my name is Jolly. The meaning is jolly is always masayahin, lagi pong nakangiti. Sabi nga ang isang kwarto, isang bahay, kaya mong pasayahin sa pamamagitan lang ng ngiti ni Mr. Jolly Tupas. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ito, sunod po natin yung Adopt a Dog. Ayon sa kautusan, Building 17 is 2019 Section 8B ng pamahalang bayan ng Montalban. At ang alinmang ason na hindi tinubos makalipas ang 72 araw o oras, oras o 3 araw
ay i-auction or ipagbibili sa sinumang nagnanais. Bukod pa rito, magtatakda ng alituntunin ang barangay kaugnay sa mga asong mabibili upang masigurong maalagaan ng tama at hindi maabuso. O di kaya masasaktan o makakatay. Pakiisa ng ating pong Kapitan Glennis Evangelista at Sangguniang Barangay ng ating pong Barangay San Jose. At ito nga ay isa po sa mga programa. Ado. Okay. So ibig sabihin pag sinabing auction, Pastor, ay parang ipipresenta mo ito, ano? Doon kapag hindi po nila yung iyong alagang aso pinabayaan, nakuha ng mga monitoring ng barangay. So after 3 days, ito po ipipresenta sa mga tao, sa mga kabarangay kung sino yung gustong bumili. May naalala ko dyan sa Camarines Norte ko naalala itong ordinansa na to. Na talagang inobligan nila yung mga may-ari ng mga aso na talagang sa bakuran nila ay proper, nakatali, kasi talagang mapapansin mo pag lalakad ka sa ating mga kalye, mga barangay road, subdivision road, talagang mag-iingat ka dahil ang dumi ng aso. Yun nga sana ang ma-address. Yung simoy ng hangin. Okay, yun nga po yung kalat na lang kung saan doon. Yung sana, may pagmumulta ron dapat. Sa China rin, napansin ko yan, talagang pinagmumultahan niya ng may-ari ng aso at mayroon silang nalalabag na partikular na batas at nagmumulta sila ng malaki dyan. Baka kaya natin gawin dito yan. Tsaka hindi lamang dapat pastor sa bayan ng Montalban, dapat sa lahat po ng bayan, lalawigan, buong bansa ay maipatupad po ito. Oo, kasi yung dumi ng aso talaga, pusa, aso, nasa kalye na lang, makapakan mo, masagasaan ang mga gulong ng mga sasakyan. Tama. Talaga. So, ibig sabihin, kapag pinresenta mo yung mga nahuling hayop, doon nila makikita kung malusog ba or maaari din. Yung talagang merong mga pet lovers. Yun. Kasi napapabayaan mo yung aso mo, ibigay mo na lang sa pet lovers. Ayun, okay. So, yan po ang mga tinutukan po nating programa ngayon pong umaga na kapupulutan po natin ng aral. Ano po? So, ang ating pong oras ay 10 minutes before 10, before 11. Okay, meron po tayong 10 oras pa. At 10 minuto, napakahaba kong pag 10 oras. Bigla kong kinorek ng atin pong technicians. IT Operation Manager, Ma'am Karen Granfield. Isipin mo tatlo, pang 5 10 oras palang bira talaga. Okay, salamat. At napakaganda po ng atin pong mga talakayan. At palapakan natin ang mga ating mga listeners. So, ang dami pa rin nakatutong ngayon. Nagpapabate. Ito, si Ami Cruz. Ayan, si Bishop Nelson Belbes, ang ating provincial OIC ng Antipolo sa Citizen Crime Watch. Yes, good morning po sa inyo. Tuloy-tuloy lang po. Ninita Table Gonzales from Macau ito. Live tayo ngayon. Macau, maraming nanonood sa atin dito. Dyan po. Mga sister natin from Macau. Rolando Mexica. Dyan po si Nelson Belvis, watching from Antipolo, yan. At si Nenita Estable Gonzales, Estable Gonzales. Hello everyone, God bless. At yan po. At nabati nyo na si Sir Rolando Mejia ng Barangay Bagbag. Yan. Good morning po sa inyo. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-Ispay ng Bayan. Kumustahin natin si Rod Olarte. At sabi nga, meron siyang report mula sa opisina ng tanggapan ng atin pong Quezon City Police District. Kay Police Brigadier General Montejo. Ayan po, kala nga wala pong paramdam at hindi pa po sa QCPD Director. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy po tayo. Hindi pa rin nagbabago ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagwawakas ng Visiting Forces Agreement kahit na matapos na ibalik ang US
ang visa ni General Bato de la Rosa, o ibig sabihin na senator na ito. Okay, ang isip ni Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi pa nagbabago sa kanyang pag-isip tungkol sa pagwawakas ng Visiting Forces Agreement sa US kahit na pagkatapos ng desisyon ng superpower na ibalik ang kanyang visa. Sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo na si Harry Roque noong Huwebes sa isang telebisyon na panayam noong Huwebes, sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo na si Harry Roque na ang epekto ng 6 na buwang pagsuspende sa pagtatapos ay tupad pa. Hindi pa po nagbabago ang huling binitaw ang salita ni Pangulong Presidente Duterte na ipagpaliban po ang 6 na buwan ang pagwawakas ng VFA, at ito po ang pagpapaliban ay maaring pahabain ng isa pang 6 na buwan. Yan pa rin ang posisyon. Kaya ito pong visiting agreement, ano rin po ito, Pastor? Oo, masayang issue ngayon yan, lalo sa kalagayan ngayon ng mundo. Especially dito sa atin, bansa natin, sa nagaganap sa ating West Philippine Sea. Saan ba talaga ang desisyon ng Pangulo dyan? Ayaw natin siyang pangunahan. Naniniwala ako sa pananaw ng ating Pangulo na sa kanyang experience, sa kanyang kaalaman sa pamumuno, ay madadala niya ang bansa sa tamang desisyon. Minsan napapanood natin sa social media, parang binakura na yung atin pong West Philippine Philippine Sea. Talaga namang pati yung ating pong mga mangingisdang pandagat, mga kababayan po natin, talagang hindi na makatawid doon. Oo, dahil talagang medyo matigas na rin ang paninindigan ng China sa kanyang stand sa West Philippine Sea, na talagang sa kanila raw yun. Tsaka, Pastor, paano ka nga naman susuong doon? Puro high caliber po ang doon? Mga high-tech yung mga warships. Power, di ba? Talaga namang, yan ang problema natin. Napag-iwanan ng Pilipinas sa mga kagamitang pandigma, lalo na dito sa ang ating hukbong pandagat. Kaya, aminin man natin, talagang kailangan natin ng ayuda ng isang malakas na bansa na susuporta sa atin laban dito sa posisyon natin sa West Philippine Sea. Sa palagay mo, Pastor, sino kayang bansa ang kukup-kup sa ating pong Pilipinas pagdating po dito sa mga digmaan, pandigma, or lalo na pagdating sa seguridad? Meron naman, alam ko existing naman yung ating BFA nga, yung Visiting Forces Agreement natin. Meron tayong Mutual Defense Treaty sa US na nakapaloob doon ay, alam ko na in case of a threat or invasion galing sa ibang bansa, ay itong kaalyado nating United States ay handang tayong suportahan sa bagay na yan. Okay. So sana po ang atin pong bansang Pilipinas ay higit sa lahat ay matuto tayong magpakup-kup sa kapangyarihan ng Diyos. Yeah, Lalong-lalo na po yung word of wisdom, kaalaman, karunungan na nagmumula sa Panginoon para po ang atin pong bansa ay hindi lamang maprotektahan natin doon sa mga pangdigmang kagamitan, kundi sa presensya ng Diyos, Pastor. Ano po? Yung gabay ng Panginoon, yung protection ay laging naka-yung lalong-lalo doon sa mga public officials po natin, mga pamahalaan. Unang-una na po ay yung atin pong Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Yun nga sa binasa mo kanina sa ating pangbungad na salita ng Diyos, ang Joseph chapter 1 verse 9. Ito yung mga higante na problema ang kinakaharap ng ating bansa. Kaya dapat dito, ito talaga, we stand as one, hindi lang sa ating lakas, kundi sa lakas ng ating nananampalataya sa Yes, opo. Yan po ang napakaganda. So, habang tayo po ay nagkukomentaryo, tinubos po natin yung atin pong natitirang minuto. Nanonood pa rin si Ate Nenita Tabli Gonzales, watching from Macau, Sara. Yeah, Special Administrative Region. Talagang medyo sad din tayo sa nangyari sa Hong Kong na talagang Special Administrative Region din yan ng Hong Kong ng China. Ngayon medyo talagang hinigpitan na ng husto ng China ang pamamahala sa kanila. At buti pa itong Macau, talagang medyo under Macau pa rin ang supervision dahil
maganda pa rin yung, hindi pa rin kasing higpit ng nakikita natin na nangyayari sa sistema sa mainland China. At gayon din, talaga sa mga bagay na ito, wag natin kalimutan na ang Diyos ang may hawak ng lahat, ng lakas, ang pagbagsak ng bansa, ang pagtayo nito. At kaya ito lating pinapaalala natin sa ating mga listeners na ito yung faith na sinasabi natin. Ang pagiging matatakutin sa mga bagay na yan ay may kasabihan dito na if you fear, then that is not faith, rejection of faith. Kaya nga madalas paalala sa atin ng Panginoon na do not fear. Kaya ito na lang po ating masasandigan ngayon. Malakas ang kalaban, ngunit mas malakas po ang Panginoon Diyos at napagtagumpayan na niya ito. So yun po, maraming salamat sa iyo, Pastor Robert Reno. Trib. At syempre po, ako po ang inyo pong nakasama, Jolly Mahusay Tupas, dito po sa atin pong programang Ismay ng Bayan tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap pong alas 10 po ng umaga hanggang alas 11 po ng madaling tanghali. So wala na po tayong oras. Malapit na po tayo magpaalam, Mr. Rod Olarte. Pasensya na po. Medyo kapos po tayo sa oras at kung yan po ay andyan na po si District Director Sir Brigadier General Montejo ng QCPD dyan po sa Kamkaringan. Isusunod na lang po natin sa susunod dahil kakainin po natin yung oras ng susunod po nating programa. Okay. So marami pong salamat sa inyo pong pagtutok. Yan po ang ating pong nakalap na pagbabalita, mga komentaryo mula po dito sa ating pong programang Ismay ng Bayan. Dito lamang po sa nag-iisip pong himpilang radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Tayo po ay magpapaalam sa ating pong panalangin sa mga oras na ito para po sa lahat ng ating pong listeners and viewers. At hinihiling ko na rin po ang ating pong pastor ang mag-closing prayer sa ating programa ngayon pong umaga. Okay, dakilan Diyos, muna nagpapasalamat po kami sa oras na nabigay nyo to, sa araw na to na napag-usapan namin ng mga bagay na dapat namin gawin ng bawat isang Pilipino. Yes, Lord. Dito namin nakita ang ilang bagay na talaga nga pong ikaw, Diyos, lamang ang aming matatakbuhan sa mga ganitong krisis ng buhay. Hindi lang po sa aming personal na buhay, kundi sa aming bansa. At dinadalangin din namin ang aming Pangulo na gabayan niyo po siya sa kanyang mga desisyon. Amen. Lalong-lalo na sa ganitong krisis ng aming bansa. At gabayan niyo ang mga bawat Pilipino, ang kanilang mga pamilya na maging ligtas sa COVID-19 na ito. Protektahan niyo sila, Panginoon, at binabalik namin sa iyo at patuloy kaming umaasa sa iyong kapangyarihan at iyong patnubay sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Ito po ang aming salamat, panalangin sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan po, kami po ay magpapaalam na. At mabuhay po kayong lahat ng mga viewers. At bago yan, batiin po natin si Alexis Gonzalez Reynoso, watching from Bukidnon. Talakag yan. God bless po for watching. Mabuhay po kayong lahat. Yan, Jolly Mahusay Tupas po at si Pastor Reynoso. God bless. Mabuhay po tayong lahat. Ng Bayan, Mata ng Sambayanan, hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Pumasok siya 5 minutes na lang. 5 minutes pumasok siya. Ismay ng Bayan, Mata ng Sambayanan, hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng radyo ng Masa Entertainment Net Radio.